Buksan niyo po yung Bible niya, 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel chapter 6. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay patungkol kay Obed-Edom. No, ito po ay kilalang kilala sa mga Kristiyano. Kung sinusundan niyo po, si Obed-Edom po, maiksi lang ang mga verses niya, pero kalat yan eh. Ibig sabihin, hindi siya yung isang diretsong kwento. Mga pagganong-ganon siya, patalon-talon. Ngayon, ang kwento po nito, Obed-Edom, ang ibig sabihin ng word na Obed-Edom, ay ito po yung pangalan. At si Obed-Edom po, ang meaning nito ay servant ni Edom, lingkod ni Edom. Ibig sabihin, hindi po siya Hudyo. No? Ngayon, ang mga pangako ng Diyos ay sa mga Hudyo lang. Natatandaan niyo po yun? Natandaan niyo yung time na meron pong hindi Hudyo na lumapit kay Jesus na hinihiling na pagalingin yung anak niya? Ngayon, nasabi ni Jesus, hindi pwedeng ibigay ang pagkain ng mga anak, meaning Hudyo, sa mga aso. Na parang nag-insulto si Jesus, na parang sinabi niya, aso ka, hindi ka kasali rito. Ngayon, sumagot po yung babae, sabi niya, kahit na po, yung pagkain naman na yun, minsan may nalalaglag, ang tawag doon momo, kinakain naman ng aso. Kaya sabi niya yung babae, kahit na kaunti na lang ibigay niyo sa akin, yung nalalaglag na lang. Ngayon, sabi niya, magaling kang sumagot, umuwi kang magaling na anak mo. No? Ngayon, yun yung isang marka ng pananampalataya, pagpupumilit. Ngayon, kung hindi ka mapilit sa Diyos, hindi mo, actually, hindi naman ang Diyos ang kalaban mo eh. No, hindi ang Diyos, kasi ang Diyos na nga umuwi. Bakit mo hihilingin yung hindi ng Diyos? Yung hindi ng Diyos, bakit mo hihilingin? Hindi mo hihilingin yun. Ang hilingin mo, inuuho niya. So, hindi siya ang kalaban mo. Pero kasi, sabi niya gano'n, fight the good fight of faith. Ang pakikipaglaban natin, hindi naman sa tao talaga eh. Ngayon, etong si Obed-Edom, nangyari po sa kanya, hindi siya Hudyo at ang blessing ng Diyos o ang mga promises ng Diyos hindi para sa kanya. Alam niyo po ba sa mga unbelievers, ang blessing ng Diyos ay hindi para sa kanila. Yung promises ng Diyos ay hindi para sa kanila. No? At wala pong pinangako ang Diyos na sasagutin ng Diyos ang panalangin nila. Wala. No, kung hihiling ka, tatawag ka sa Diyos, unbeliever ka, walang kasiguraduhan na sasagutin ka. Maliban sa isang panalangin. Ano yun? Yung iligtas mo ko. Pumasok ka sa puso ko. Yun lang. Pero yung tulungan mo ko sa mga problema ko, ganun, wala. No? Alam niyo, nakalagay dito sa Ephesians, ang nakalagay sabi niya, wala kayong pag-asa. Kung believer kayo, wala kayong pag-asa. So, eto si Edom ngayon, parang considered siyang unbeliever. Hindi siya Hudyo, hindi siya covered ng mga promises ng Diyos, ng blessings ng Diyos, ng protection ng Diyos, ng plano ng yung magandang magiging kinabukasan mo, walang ganun. Wala, as in zero. Pero ano nangyari po sa kanya? Tingnan po natin, kasi si Obed-Edom po ang isa sa masasabi nating kwento ng mas natalo pa niya ang mga Hudyo pagdating sa pagpapalad. Bakit? Ngayon, masasabi natin na nadaig niya na ang mga Hudyo pagdating sa paglapit sa Diyos. Parang mga Kristiyano, na nadaig pa niya, sabihin natin, mamaya maintindihan niyo po ito, nadaig pa niya ang karamihan ng mga Kristiyano. Hindi naman siya Hudyo, hindi siya sakop ng saligang batas o kaya yung your right as a Pilipino, parang gano'n, di ba? Ang karapatan mo bilang isang Pilipino, gano'n. Ang karapatan mo bilang isang citizen ng langit, nahigitan pa niya eh. Tingnan po natin, sabi niya gano'n, simulan po natin ito sa verse 1 ng chapter 6 ng pangalawang Samuel. Kinuha ni David ang kaban ng tipan. Anong ibig sabihin ng kaban ng tipan? Ito yung Ark of the Covenant. Ngayon, kung gusto nyo maintindihan ito ng medyo malibang kayo, sa form ng entertainment, ay panoorin nyo yung Raiders of the Lost Ark. Si Harrison Ford ang bida ron. Ngayon, itong pinagawa ng Diyos, itong parang ganitong itsura niyan eh. Box. Ngayon, doon sa ibabaw niya, hollow yan. Box siya, tapos meron dalawang
hawakan doon sa dulo, nilalapag sa balikat ng mga pare at binubuhat nilang ganun. Apat ang nagbubuhat dyan. Ngayon, doon sa loob niyan, nandun po yung mana, yung bumagsak na tinapay. No, may sample ng mana ron at nandun yung matandang patay na tungkod ni Aaron. Pero nung nagkaroon sila ng hindi na yan ang leader, hindi na siyang tinawag ng Diyos, nagganunan sila. Eh sabi ng Diyos, sino ba yung mga kandidato nyo, no, na gusto nyo maging leader? Eh sabing nilang gano'n, sige ganun lang. Alam nyo sa leadership, hindi nawawala ang agawan eh. Hindi talaga nawawala yan. Kahit mga Kristyano, tingnan nyo sa politika. No? Ngayon, dito rin sa Kristyanismo, hindi nawawala ang agawan ng posisyon. Sabi nga nila dito sa New Testament, ang sinusundan ko ay si Pablo, isa naman sinusundan ko si Pedro. Sabi niya, bakit nahati na ba ang katawan ni Kristo? Yung pagka meron ka ng kampi-kamping ganyan, lumalabas lang na immature ka. So, dito sa yung ginawa ng Diyos, sabi niya, akin na yung mga tungkod ng mga nyo, kasi may mga tungkod-tungkod dyan eh. Parang sa atin na yun, may kanya-kanya cellphone. No? Akin na yung cellphone mo, ganun, pag-aari mo, personal mo yan, sa iyan. Ngayon, ginawa ng Diyos, pinatalim niya sa lupa. Ngayon, sabi niya, yung pinili ko, yun tutubo. Paano tutubo yung patay na yun? Matandang kahoy na yun eh. Tumubo, kaya Aaron. So, ibig sabihin, nasa kanya pa yung nasa kanya yung leadership, siya pinili ko. Ayan, nakakapagtaka nga bakit hindi na lang nila pakinggan ang boses ng Diyos? Kaysa yung mayroon pang mga sign, kailangan pa bang itanim-tanim natin yung mga cellphone natin? Baka tutubuan ng kahoy, ng dahon. Ganun ba tapos, yung tungkod na yun, nandun sa kahon ng Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, kaban ng tawag dun. Ngayon, para siyang yung rectangle siya na box. Tapos, dun sa ibabaw niya, mayroong figurine ng dalawang anghel. Nakatingin sila dun sa gitna nila. No? Ngayon, ang isa pang nandun sa loob nung kaban, yung Ten Commandments. Ngayon, yung mga anghel na yan, mga cherubim ang tawag sa kanila, mga nakaspread yung pakpak nila. No, at nakatingin sila doon sa gitna nung gitna nila dalawang anghel. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Nandun yung Ten Commandments, mga tablets ito. Hindi ko alam kung Samsung ang brand Tablets. Ngayon, ang ginagawa po ng pare, binubuhos niya yung duguro niya, nagsasacrifice ang pare para sa kasalanan natin o kasalanan nila. Ilalagay doon sa gitna. Ngayon, yung anghel, nakatingin sa gitna. Ano ba yung nasa loob? Hindi ba yung Ten Commandments? Nakikita niya nilabag mo. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, dapat ka mamatay kasi nalabag mo eh. Pero dahilan na doon binubuhos yung dugo nung hayop, nung tupa, ibig sabihin, natakpan. Hindi lang nila nakikita yung batas na nalabag mo. Ibig sabihin, absuelto ka. Napatawad ka, forgiven ka na kasi hindi na makita, kaya nga sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo na nagkaroon ng kaligtasan. Ibig sabihin na napawalang sala ka. Pero sa totoo, nakagawa ka ng kamalian. Paano mawawala yun? Kaya nga magpahugas tayo sa dugo ni Jesus. Okay. Ngayon, yung kabanantipan na yun, ililipat. Natandaan niyo yung sinabi ko kanina na yung box na yun, parang merong dalawang hawakan, isa rito, isa dyan, na pinapatong sa balikat ng pare. Apat sila na nagbubuhat noon habang naglalakad. Ngayon, tingnan po natin kung ano nangyari. Pagkatapos nito, muling tinawag si David ng mga piling lalaki ng Israel, may 30,000 lahat. Yan. Sabi niya, pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baate, Judah, upang kunin ang kaban ng Diyos na kumakatawan sa luklukan ng Diyos na makapangyarihang lahat. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa burol at
inilulan sa isang bagong kariton na kagapay ang dalawang anak nito na sina Uza at Ahio. Parang ganda naman ng pangalan to mga tao to. Huwag niyo papakalanan yung anak niyo ng ganun ha. Si David at ang buong bayan ng Israel ay sumasayaw sa galak. Sila ay umaawit sa saliw ng mga alpa, kudyapi, pandereta, castanuelas at pompiang. Pompiang lang naintindihan ko rito. Kayo ba? Nang malapit na sila sa may gilikan ni Nakon, natalisod ang mga baka. Okay, atras muna tayo. Yung kaba ng tipan, nilagay sa kalesa. May bakang humihila. Ngayon, ano nangyari? Nagsasayawan sila, nagpa-party sila. Kung parang nagsasaya sila. Bakit? Dadali na kasi sa templo yan eh. No? Umagay iuwi na sa Jerusalem. Ang nangyari po, siguro, hindi pinaayos ng gobyerno yung kalsada. Ano nangyari? Natalisod yung baka. Ngayon, at pagka natalisod yung baka, ano mangyari doon sa kalesa, doon sa kariton? Di tutumba. Ang ginawa po nung isang pare dito, inalalayan. Kayo ba, halimbawa sabihin natin, naglalakad-lakad tayo pagkatapos may matalisod sa inyo, tutumba na. Hindi ba natin naalalayan? Abay, tutulungan natin yan. Pero tingnan niyo po nangyari. Ang sabi niya, nang malapit na sila sa may gilkan ni Nakon, natalisod ang mga baka. Para hindi bumagsak ang kaban ng tipan, hinawakan ito ni Uza. Inalalayan niya. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din ay namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Patay, yung tumulong. Bakit? Inalalayan mo na nga lang pagkatapos sabi rito, nagalit si Yahweh, nainis si Yahweh. Nakuha niyo mga kapatid. Naalala ko dati po, nung nandun kami sa, hindi ko na matandaan, Tagaytay ata ito, hindi ko na po matandaan. Meron pong, parang nagpipiknik kami, meron pong lumapit sa amin, sino gustong sumakay sa kabayo. Hindi ko matandaan kung Tagaytay ito. Ngayon, ang sabi ng nanay ko sa kapatid ko, huwag kang sasakay. Nung maliit pa yung kapatid ko noon. Ngayon, meron siyang yaya. Ang sabi doon ng nanay ko doon sa yaya, huwag ka sasakay. Ang nangyari po, isinakay pa rin ng yaya sa kabayo. Yung kapatid ko, ay may nasa sasakyan kami noon, ay lumabas ang nanay ko, galit na galit. Bakit? What if kung mahulog? Medyo malaki yung kabayo eh. What if kung mahulog? Ngayon ito, nagalit ang Diyos. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon na pag-alalay. Bakit? Ba't nagalit ang Diyos? Ano bang mali doon? Tutumba na nga, babagsak na nga raw yung kaban ng tipan. Sa buong Israel, ito ang pinakamahalaga. Nag-guess yung mga kapatid? Ito ang pinakamahalaga. Tapos biglang babagsak. Hindi mo alalayan. Alam niyo po, nagalit ang Diyos. Namatay yung pare na umalalay. Bakit? Ang isang dahilan po rito, unang-una, kung napakahalaga niyan, bakit mo nilalagay sa kalesa? Hindi ba dapat sa balikat ng pare? Bakit mo itinabi? Bakit mo nilagay sa parang ginawa mo, kumbaga parang doon sa baka mo pinadala eh. Supposed to be ang gawain ng Diyos ay hindi kayo na lang ang bumuhat. Kayo na lang ang pumunta. Manonood na lang ako ng live. Kayo na lang. No, dapat nandun ka para dito, dala-dala ng pastor, dala-dala ng miyembro, dala-dala ng pare, dala-dala ng mga tao ang gawain ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi, kayo na lang ang mag-soul winning. Nakukuha niyo? Hindi payag ang Diyos kasi ang kaban ng tipan ay dapat, supposed to be, binubuhat ng tao. Hindi binubuhat ng baka. Bibigay na lang ako ng pera niyo. No, dapat tayo, panalangin niyo na lang ako, hindi ako makakapag-pray. Bayaran ko na lang kayo pag-pray niyo ako. No.
Tayo dapat ang bumubuhat ng gawain ng Diyos. Amin po ba? Huwag mo paubaya sa iba. Kaya nga dito, no? Ang sabi niya dito, nagalit ang Diyos. Ano nangyari sa kanya? Ay, no, di namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. Ay, naku, ano nangyari na doon sa party nila? Doon sa kasiyahan nila, may bangkay na. Na-imagine nyo itsura. May bangkay na. Eto. Alam nyo, kapag kasi hindi na-handlean ang gawain ng Diyos ng tama, wala sa tama ang pag-handle ng Diyos, namamatay, napupunta sa impyerno mga kaluluwa. Dahilan sa hindi natin magawa ng tama ang pinagagawa ng Diyos, meron talagang namamatay. Merong nasusumpa na supposed to be na save siya, supposed to be na ligtas siya, na supposed to be gumanda ang buhay, supposed to be na deliver siya, supposed to be na iiwas siya sa masama, supposed to be na buhay siya, pero dahil sa kapabayaan ng mga lingkod ng Diyos, ng bayan ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, nauuwi na merong napupunta sa kapamakan, merong namamatay, merong nagpupunta ng impyerno dahilan sa pwede na yan. Habang tayo ay nagmumukbang, habang tayo ay nagpa-party, habang tayo ay nagkakasiyahan, may pumupunta sa impyerno. Nakita niyo responsibilidad nito. Kasi di nila dapat nilagay sa kalesa. Bakit nila pinaubaya sa mga baka? Dapat ang tao ang bumubuhat nito. Sino? Hindi lang tao, kundi yung mga anointed ng Diyos. Pero bakit ganun? Kasi nga dahil sa kapabayaan. Kaya mga kapatid, alam nyo, hindi natin pwedeng pabayaan na minsan may kabagalan po, ang soul winning talaga. Maniwala kayo, minsan 2 years yung simbahan doon. Walang miyembro. 2 years na kumikilo sila, dumarating ang pagsasawa, dumarating yung kapaguran. Bakit? Nakakapagod yung wala ka nakikita ang resulta Parang wala nangyayari. Noon, si Daniel nga nakikita ko lang na kinukwento ka lang sa akin ni Judah noon na pinagpe-pray ka nga daw, kinukwento niya. Sabi niya, Pastor, anong gagawin? Hindi pa tayo siguro tayo nag-meet noon. Pero kinukwento niya, Pastor, anong gagawin? Ganito, ganyan. Sabi ko, tiyaga lang. Pero praise the Lord, tingnan niyo dito si Judah. Si Daniel. Nagdadala na nga ito rito Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, ang sabi niya gano'n, nagalit si Yahweh at pinarusahan. Sabi niya, dinamdam ni David, ay nainis si David. Dinamdam ni David, kasi sabi niya gano'n, tutulungan ka na nga lang, pinatay mo pa. Ngayon alam niyo, meron silang sinasabi kasi rito, na itong Ark of the Covenant, na hindi ko naman alam kung totoo ito, pero sinasabi sila na parang may technology rito. Technology. Na merong kapangyarihan ito, parang may kuryenteng pinoproduce. Anong nangyari? Dahil sa hindi tama ang pagkakahawak, ng na kuryente si Usa. Nagalit si Yahweh, sabi niya gano'n, dinamdam ni David at ang sinapit ni Usa at magpahanggang ngayon, ang dakong iyon ay tinatawag na Perez Usa. Ibig sabihin ay pagpatay kay Usa. Dahil dito, natakot si David kay Yahweh, kaya sabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban? Kasi pari lang, naintindihan naman pala ni David, na pari lang naman ang pwedeng humawak dyan. Sabi niya, paano ko ngayon iuwi ito? Nakakatakot, baka mamaya may susunod na mamamatay. Alam niyo po ba na, binabawal ng Diyos na buksan ng, sipin niyo kung yung mana, napapanis yan Ano kaya itsura nito ngayon? Ang tagal na. Magmula nung lumabas sila sa Egypt, may sample ng mana, tapos yung tungkod. Kahit ako yung 10 Commandments, yung tablets na yan, gusto ko makita. Kung ako ngayon may chance na makita, gusto ko makita. Pero binawal kasi ng Diyos na buksan mo yan. Bawal. May nangyari po rito sa kaban na ito binuksan ng tao. Alam niyo po, libo-libong namatay. Nagtinignan na lang nila. Binuksan nila Bakit? Kasi sinasabi po ng mga nag-aaral nito na yung kaban ng tipan, punong-puno na anointing. Parang may
sobrang lakas ng kapangyarihan nito na punong-puno siya ng anointing. Ngayon, kung titingin ka at ikaw ay unbeliever, mamatay ka. Sabi nga nila noon, hindi mo pwedeng tingnan ng Diyos. Si Moses nga, umarap sa Diyos 40 days and 40 nights. Sabi niya, pwede ba kitang makita, Panginoon? Sabi niya gano'n, sabi ng Diyos, hindi pwede, mamatay ka. Ganito na lang, sabi niya gano'n, dadaan ako sa harapan mo, tatakpan ko yung mata mo. Ngayon, pagka nakalagpas na ako, tatanggalin yung kamay ko, makikita mo likod ko, hanggang dun lang. Alam niyo, pagbaba niya, after ng lagpas ng buwan, yung ulo niya, parang bumbilya, nagliliwanag. Hindi ko alam po ilang watts. Pero nagliliwanag yan, nakaganon yung mga tao. Alam niyo, nilagyan nila ng talambog. Parang nilagyan nila ng supot para dahil nasisilaw yung mga tao. Haharap ka ba naman sa Diyos ng lagpas ng buwan, ano mangyari sa'yo? Ngayon, sabi niya gano'n, natakot si David, sabi niya gano'n, paano pa natin iuwi ito? Paano kung may susunod na mamatay? No, masama nga loob kasi pinatay si Usay. Mga kapatid, huwag mo ilalagay yung daliri mo dyan sa along yan. Nakuha niyo mga kapatid. Sasabihin natin, kasi ba't sasabihin natin sa Diyos, o ni David, ba't mo pinatay? Binawal lang nga ng Diyos, huwag mong isusuot yung, dapat yan dito lang, sa balikat lang ng tao. Kaya ano po nangyari, no? Dito, natakot si David kay Yahweh, sinabi niya, paano na ngayon ang kaban? Hindi niya ito mapanggahasang dalhin sa lungsod ni David, kaya doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga Gat. Hindi may travel, yung katapat, iwanan na lang muna natin. Tingnan nyo, iniwan niya sa mga hindi Hudyo. Paano to? Kumbaga nga, yung pari nga namatay Hudyo yun, pari pa yan, worker yun, pastor yun. Tapos ngayon, iiwan mo kay Obed-Edom na ibig sabihin lingkod ni Edom, ibig sabihin hindi Hudyo. No, doon niya iniwan. Ngayon, tinanggap naman ni Edom. Ngayon, dahil sa nakita niya, nakakamatay pala to, delikado, mataas ang voltahe. No? Pwede tayong makakuryente rito. Kasi pagka binigyan mo ng galang ang gawain ng Diyos, may mangyayari sa'yo maganda. Kung bibigyan mo ng galang ang gawain ng Diyos, ang kaban ng tipan, kung bibigyan mo ng galang, meron po mga tao na kumbaga, nagsesermon, mamaya, magdadala ng chippy, tortillas, ano pa yung gano'n, habang nagsisermon, kain na tayo ng ganyan. Wala kang galang. No? Kumbaga, sabihin natin na nagsisermon gano'n, nagwo-worship na, tapos, ang ginagawa mo ngayon, nakikipagkwentuhan ka pa, wala kang galang. No, ang sabi niya gano'n, bigyan mo kasi ng galang. Ito po nangyari. Nanatili roon ng 3 buwan ang kaban ng tipan. So, 3 months nagstay. Pero tingnan nyo, pero this time, igagalang mo na. This time, ando na yung respeto mo. This time, maingat ka. This time, wini-welcome mo ang anointing ng Diyos. Wini-welcome mo. Meron ka, pumayag ka. Dito nyo na lang, dito kayo mag-Bible study sa bahay ko. Dito kayo maggawain sa bahay ko. Itong bahay ko papagamit ko para sa gawain ng Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, ano nangyari? Ayun, basahin po natin gano'n. Nanatili noon 3 buwan ang kaban at pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Dahil tinanggap niya ang gawain sa bahay niya. Tinanggap niya ang presensya ng Diyos sa bahay niya. Tinanggap niya yung simbolo, yung pagkilos ng Diyos sa bahay nila. Pinagpala. Kung sa atin nga, pag pinapasok na natin sa puso natin, hindi ba pagpapalain tayo? Ngayon, ito rin. Sinisimbolize na tinatanggap ko ang pagpapala ng Diyos. Ano nangyari sa kanya rito? Yung sabi niya gano'n, at ang kanyang sambahayan, no? Hindi lang siya ang pinagpala, kundi yung buong sambayanan, yung asawa niya na hindi nagkakaanak. Ano nangyari?
Nabuntis. Yung mga anak niya na masasakitin, abay naggalingan. Yung mga anak niya na bagsak sa school, nagtalinuhan. Yung utang niya na hindi nababayaran, nabayaran. Yung mga sakit-sakit niya, yung mga problema sa bahay, sa harap bayaran niya. Yung nag-aaway, naging payapa. Yung magulo, naging tahimik. Anong sabi rito? Bayad lahat ng utang niya. Ay, hindi ba pagpapala yan? Kasi mga kapatid, ang pagpapala kasi sa New Testament, iba sa pagpapala sa Old Testament. Sa Old Testament, material. Yung nakikita. Dapat marami kang anak. Bakit pagka wala kang anak, sinumpa ka? Kasi sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami, pagkatapos wala kang anak, edi, sinumpa ka. Kaya doon, paramihan, pagalingan, padamihan, payamanan. Kaya nga sabi nilang ganun si Abraham daw, isang pinagpala, bakit lahat ng nakikita mong lupain dyan sa kanya. Ngayon, itong material na to, sa Old Testament, dinala ng Diyos sa New Testament, at may dinagdag pa siya, kaya nga mas maganda itong mga blessing dito. Kasama yun. Kaya sabihin lang, pagka-type daw, hindi na daw sa New Testament, sa Old Testament lang daw, hindi totoo yun. Bakit? Yan ay kasama dito. Actually, wala pa nga Old Testament, may tithing na Ngayon dito sabi niya, sambayan, pati yung kanyang sambayan. Ngayon, eto na, pagka ba ikaw ay pinapalad, ikaw ay sinuswerte, ikaw ay nanalo ng loto, di ba lalabas yan? Ayun na may kotse na naman to May bahay na naman to. May bago na naman lipstick to Kumbaga, parang ang dami atang nagde-deliver na Shopee. No, alam niyo naman mga kapitbahay, sismosa yan nila, parang may bago na naman silang refrigerator. No? Yung refrigerator nila touchscreen. I-text mo nga, baka mag-reply. May bago na naman silang flat screen na TV. Ang mahal kaya ng mga ganyan ngayon. Maliban yung mga merong mumurahin, ang pangit ng kulay. No? Pero itong mga mamahalin, grabe, 200,000 TV lang. No, pwede ko ba sakyan yan papunta sa sa MOA? Na yung mga ang gusto ko ngayon, alam niyo ako, gusto ko ngayon yung mga 85 inches. Yan ang ginagamit kong monitor sa monitor sa computer ko. Ang ganda sana pagka ginagalaw yung mouse mo, nasaan yung mouse ko? Ang laki. Pero kung parang nakikita na kami pa, may pumapasok ng laking TV May bago na namang refrigerator, di touchscreen pa. Tapos, yung vacuum niya, kita mo Dati akala ko mura lang ang vacuum, mahal pala. Pero, okay lang. Carry lang. Tapos, yung mga damit ng mga bata, ang gaganda. Nabibihisan sila ng maayos. Hindi lang. Pati yung utak nila tumalino. Tapos ito, nagsisimula ng mangutang yung mga tao sa kanila. Ngayon, merong hindi magbabayad, okay lang. Bakit? Pinagpala kami. Ayan ang sinabi. Anong dahilan? Kasi tinanggap niya ni Obed-Edom ang responsibilidad na buhatin ang gawain. No? Ngayon, saan nakalagay sa New Testament yan? Tatatandaan yung Mark 10:29-30, ang sabi niya gano'n, sino man mag-iwan ng magulang, kapatid, lupa, hanap buhay, asawa, ay tatanggap ng maka 100 ibayo dito sa lupa, dito sa buhay na to, at kaligtasan pagkatapos ng buhay na to. So, same lang naman Ngayon, inalagaan lang niya ang gawain ng Diyos. No? Ngayon, kapag nasisimulan na nating makita na pinagpapala siya, taas ang grade tapos yung mga anak, valedictorian, salutatorian, cum laude, basta nakikitang pagpapala yan. Tingnan niyo po nangyari. Hindi kaya ito makakarating sa malayong lugar. Mababalitaan niya, kaya pag nanalo kayo ng loto, sa akin nyo lang sabihin, pag-usapan natin yung type. Ngayon dito, sabi niya gano'n, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Edom. Ayun, nakarating yung chismis. Nakarating yung balita na
Ibig sabihin, malaki ang balita, pero kung kumbaga mga ano lang yan, siguro mga 3,000, 4,000 lang yan, o hindi makakarating yan sa presidente. Kahit nga 40,000 pero pagka 400 billion na pinag-uusapan, yung malaki na, ay makakarating yan sa presidente. Bansa ang pinag-uusapan natin dito. Hindi barangay lang, hindi tribo lang. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed Edom. Ano ibig sabihin nito? Hindi pinagpala. Pinagpala ba? Hindi. Hindi pinagpala. Ano pala? Pinagpalang mabuti. Aba, ay kasulok-sulukan ng tenga mo'y pinasok ng pagpapala. No? Yung mga kasulok-sulukan ng buhay mo pinasok ng pagpapala. Bakit? Hindi mo tinanggihan ng Diyos. Hindi mo tinanggihan yung salita niya. Hindi mo tinanggihan yung ministry. Kaya alam niyo minsan mga kapatid, kahit mga worker pastor, wala talagang walang ka-blessing. Bakit? Natanggihan nila. Ministry ito, yung mag-alaga ng gawain. Yung mag-worker ka, mag-pastor ka, magpagamit ka. Ministry ito. Kaya minsan, tingnan niyo dahil sa walang ka-care. Ano bang ibig sabihin? Walang ka, ayan, na ano, sino ba yung nagpisil-pisil ng tubig dito? Ikaw? Ayan, iniisip ko ngayon, paano kayong ginawa niya? Paano yung ganyan kami nito? Ano yung Manila ito Ano yung kami na ito Ayan, wala na parang, kumbaga yung care, kumbaga yung gitara, na tagal-tagal na dumating sa'yo, 2 days walang sira na. Gaano ka ba mag-alaga? Kaya mga kapatid, may mga tao po, may mga worker, may mga pastor, may mga ewan na kapag ka pinahawak mo sa kanilang gawain, may namamatay. May nasisira. Mayroong dahil sa walang ka-care, walang handle with care, yung nakukuha niyo mga kapatid. Hello po? Bakit ganun na pagka nung sa kanila na pinahawak ito, maraming nagpunta na sa impyerno. Bakit? Kasi walang ka-care. Wala silang pakialam na kailangan alagaan ito, proteksyonan ito, kailangan manatiling malinis ito, kailangan pakainin ito, supplyan ito. Yung sa kanila parang, ikaw ako Diyos, hindi ko pagpapalain. Bakit? Minsan, excuse me po, baboy ang trato sa gawain. At ito nagiging dahilan kung bakit. Yung nga, malala nga Buti nga ito, si David, ang ginawa niya sa pinaalaga, parang kumbaga binaka niya, hindi niya binaboy. Nakuha niya yun? Mas mababaw pa, di ba? Ano gusto mo? Binaka, binaboy. Ito, binaka. Mali pa rin. Kaya sabi niya, dahilan sa hindi mo mahandelan ng maayos yung gawain ng Diyos, may mga napupunta sa impyerno. Kaya, kamusta ang pag-worker? Kamusta ang pag-misyon? Kamusta ang pagpapastor? Kamusta ang pag-aalaga sa simbahan? Kasi itong sinasabi ko, naka-record pa rin at wala tayong camera Pero, ipopost ko pa rin. At ito yung sinasabi ng Diyos na dahilan sa iningatan mo ang gawain, pinasan mo, inayos mong mabuti. Kung may kabanati pa rin, maglinis ka. Ayusin mo. Wala nagbumura sa harapan niya na. Ayusin natin yung buhay natin. Ano nangyari? Nawala ang sakit sa kanila, nawala ang kahirapan sa kanila. Yung mga utang-utang nila. Paano ko nalaman kasi nga, sa Bible, hindi pwedeng may utang ka sa Old Testament. Ang basehan ng pagpapala doon ay material. Kaya nga sabi niya gano'n, pararamihin ko ang inyong mga bakahan, pararamihin ko ang inyong mga tupa. Hindi kayo magiging kulerat, kayo magiging sagana. Paramihan ito. At si Obed-Edom, nakita ng mga kapitbahay, dami na niyang kotse. Ano ba yung kotse sa Old Testament? Camello. Anong tatak ng camello na yun? Toyota. Ito ang tulad dito, si Kuya JR. Kilala natin, di ba? Tinanggap niya. Sabihin natin, si Kuya Boy, inopera ng ministry. Tinanggap ko Ikaw, inopera ka ng ministry. Tinanggap mo Ikaw, inopera ka ng ministry. Tinanggap mo
hindi pwede hindi tayo pagpalain ng Diyos. Pero pagka nineneglect mo, pinababayaan mo, gawain ng Diyos na sinasabi mo, pwede na yan. Pwede ko naman binababoy, binabaka ko lang. Pinapabayaan mo, delikado ka, imbis na pagpapala, negative, may sumpa. Maya-maya may problema na yung pamilya mong iniwan. At ano mangyayari? Hindi masagot ng Diyos yung prayer mo sa kanila. Kasi nga, yung trato mo sa gawain niya. So ano po nangyari dito? Noong 3 buwan ang kaban at pinagpala ng Diyos si Obed-Edom at ang kanyang sambayaran. Tingnan mo yung family. Believe on the Lord Jesus Christ. You and your family will be saved. Madadamay. At may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ng Diyos si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Abay nainggit si David. Sabi niya, akin yan eh. Kumbaga, ako rin, bigyan mo rin ako ng pagpapala. No? Alam niyo ba kapag ang greatest blessing dito sa New Testament ay iba sa Old Testament eh. Kasi dito, paiksin ko po, no? Si Obed-Edom ay hindi Hudyo. No, hindi nga pwedeng pumasok sa templo yan eh. Bawal. Doon lang siya sa labas. Bakit? Siya ay hindi Hudyo. Hindi yan pwedeng pumasok yung Hudyo, pwedeng bandito lang. Ngayon, doon sa pinakadulo, yung high priest lang. Pero yung mga tao, dito lang sa part ito ng templo. Ngayon, si Obed-Edom, hindi nga pwede rin sa outer part, dito lang siya sa labas, sa may kalsada, no, sa tabi ng basurahan. Doon lang siya pwede kasi nga, hindi siya Hudyo. Pero alam niyo mga kapatid dito, may mga sa katabi, nangangating kamay ko para magkakapera. Ito mga kapatid, si Obed-Edom for 3 months nasanay sa pagpapala. Yung iba sa atin, di sanay na walang pera, di ba? Alam niyo nga, nakikiliti nga ako. Sabi ko, nga naman hindi ko naman pinipindusan, pero may mga tao, alam nila ko yung hotdog na kinakain ng Pure Foods. Bakit? May mahal di ba? Pero may lasang masarap, hindi katulad ng ibang maasim. Ano ba itong hotdog na kinakain ko? Atsara? Bakit? Maasim eh. Pero yung may mga tao na talagang sanay sa magandang buhay, sanay sa yaman, sanay sa... Pag sinabi na Pure Foods to yung sanay na sanay ka. Alam niyo ba, sabi nila, testingin nga natin isang prinsesa, paano natin malalaman kung tunay siyang prinsesa. Ang ginawa po nila, meron na kasing 5 prinsesa nagsabi, ako ang prinsesa ng ganito, ako ang prinsesa ganyan. Ngayon sabi nung hari, sino sa inyo nagsasabi na totoo, isa lang ang prinsesa rin. Ang ginawa nila, kumuha sila ng 10 kama yung pong, na ganyang kakapal, 5 inches ang kapal, pinagpatong-patong nila yung 10 na yan. Pagkatapos doon sa pinakailalim, naglagay sila ng karayong. Nilagay nila sa parting ito, dito sa parting, yung medyo dulo, pero hindi naman dulo, medyo gitna. Nilagay nila, ngayon pinahiga nila. Ngayon sabi niya, gano'n, anong pakiramdam mo? Sabi nung peking prinsesa, okay lang, sarap, baba. Yung next na prinsesa, yung nagpapanggap ng prinsesa, anong pakiramdam mo? Humiga siya. Sabi niya, masarap, malambot, baba. Susunod yung peking prinsesa, nag-ano na naman, tapos, ano pakiramdam mo? Masarap, malambot, baba. At dumating tayo sa tunay na prinsesa, pinahiga siya rin sa pinakadulo ng kama. Sabi lang, pakiramdam mo, parang may matilos. Parang may nakaharang dito sa parting likod ko. Kasi sa tunay na prinsesa, ramdam niya. Nakuha niyo mga kapatid. At ang tunay na pinagpala, sasabihin niya gano'n, alam ko may mali. Alam ko may mali. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya nga, itong si Obed-Edom, doon lang siya sa labas. Pero nasanay si Obed-Edom sa 3 months na pagpapala. At sabi niya, hindi yung pera eh. Hindi yung gumaling sa sakit, hindi yung tumalino yung mga anak ko, hindi yung gumaling yung asawa ko nagkaanak. Nabuntis yung asawa ko na hindi yung mga kamag-anak ko sa loob ng bahay, hindi yun. Sabi niya, ano pala? Nasanay ako sa presensya ng Diyos na lumalabas doon sa kaban ng tipan.
Nararamdaman ko yung anointing. Alam niyo mga kapatid, pupunta ako sa ibang simbahan, may nagyayaya sa akin pumunta sa ibang simbahan, dumalo, sinasama lang ako. Sige, pagbibigyan ko minsan, makikita ko walang anointing. Sanay ako sa anointing at ayokong hindi ako masanay sa anointing kasi we must follow the anointing. May isa nagsabi sa atin, pinipitasan tayo, makipellowship din kayo, makapunta rin kayo sa ibang mga simbahan. Yan ang problema kasi sa inyo, kayong mga taga-Rima, sanay na sanay kasi kayo sa anointing eh. O hindi ba dapat? Dapat lang. Tinitingnan ko yung nagsasabing gano'n, hindi niya alam sinasabi niya, bakit ako magsisimba doon sa walang anointing? Si Obed Edom, sanay na sa anointing. Pagka may yung tuktugan na alam mo, walang anointing, may mali, umaangal ka eh. Kapag kayo yung service, walang anointing, umaangal ka eh. Yung camping nga eh. Pag walang anointing camping, umaangal ka, meron ka nararamdaman, hindi masarap. May tumutusok sa likod. Kasi yung mga pinagpala ng Diyos, ang pinaka-greatest blessing nila yung anointing. Amen po ba? Narinig niyo na ba yung patay na bumuhay ng patay? Narinig niyo na ba yun? Yung kwento sa Bible, yung patay na bumuhay ng patay? Si Elisha. No? Patay na bumuhay ng patay. Na meron pang anointing natitira doon sa buto niya. Ngayon paising ko po itong kwento ito. Alam niyo po, dumating ang time na sabi ni Obed Edom, sabi niya, gano'n din ako sanay sa ganito, kinuha yung arko. Hindi ako sanay dito. Hindi ako sanay na walang anointing. Hindi ako sanay na hindi ko nararamdaman ng anointing. Hindi ako sanay na hindi ko pinaglilingkuran yung arko. Hindi ako sanay na wala rito ang presensya ng Diyos. Wala rito ang anointing. Alam niyo ginawa niya, paising ko po yung kwento. Sinundan niya. Nagpunta siya sa templo. Paano yan? Hindi siya Diyo. Sinundan niya. Bakit? Kasi hindi na siya sanay na wala ang Panginoon. Alam niyo, may na-born again, may napuspos, may nag-tongues, pero di na bumalik. Meron na-born again sa camp, pero hindi na nagpatuloy. Meron nang na-slain sa camp, pero hindi nagpatuloy. Minsan nagsimba siya, iyak siya ng iyak, pero hindi na nagpatuloy. Sabi niya, naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos, naramdaman nila ang paghipo ng Diyos. Yung touch ng God, pero hindi nagpatuloy. Pero si Obed Edom, sabi niya, hindi ako papayag. Nakapulin ko ito. Sabi niya gano'n, kumuha siya ng knapsack niya, pagkatapos, kinis niya yung misis niya, sabi niya gano'n, pupunta ako sa templo. Susundan ko ang anointing. Alam niyo, pagdating doon, naising ko po ang kwento. Hindi siya Udyo. Pero sa next Wednesday na lang ang bago pag-aralan, pakita ko po sa inyo, ginawa siya tagapag-alaga ng Arko. Ng Ark of the Covenant. Nakapasok siya. Na-admit siya na maging tagapag-alaga ng templo. Dahil yung desire niya na gusto kong maglingkod sa iyo, Panginoon. Sino mang lumalapit sa akin kailanman, hindi ko itataboy. Yung kagustuhan mong makakita ng mga kaluluwang maligtas, yung kagustuhan mong makapaglapit ng tao sa Panginoon, sabi ni Jesus, hindi ko kayo itataboy. Yung maliit na desire mo, na gusto mong makapagdala ng tao sa Panginoon, na sabi ni Jesus, hindi kita tatanggihan. Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin, we must follow the anointing. Tuloy lang kayong attend, tuloy lang kayo ng pray. Pag minsan parang walang nangyayari, hindi, magpatuloy ka. Sabi nga ng Diyos yung mga tao nga atras, hindi ako matutuwa sa kanila. The just shall live by faith. Hebrews 10:38 yan. Kaya, masyadong na-addict si Obed Edom, hindi sa blessing kung hindi sa anointing. Sabi niya, hindi ako sanay ng ganito na hindi ko nararamdaman ng anointing. Hindi ako sanay ng ganito na wala akong ginagawa na sa Panginoon. At sa kakaiba, sa kakaibang pangyayari, yung kumbaga, kaya ba ito isang hindi Hudyo, nakapasok sa templo at naging tagapag-alaga pa na.
ka ba ng tipan? Iba ito. Kasi, sabi nga ni Jesus, sino mang lumalapit sa akin kailanman, hindi ko itataboy. Iisik natin pa si Lord na, alam ko, bawat isa po sa inyo, may nagsasabi rong ulang pa eh. May something pa na gusto ko pang lumalim. Pero alam niyo po ba, ang pinakamalalim dito, hindi naman yung may kotse ka, may sasakyan ka, may bahay ka, may pera ka, hindi. Kung hindi yung tinatanggap ka ng anointing. Alam niyo, meron pa akong mga kakilala na pag nagsimba, nagkakapuspusan na yung mga paligid. Pero sila nakaganyan, ba't hindi ko nararamdaman? Ay, nakakatakot yun. Yung katabi mo, iyak na ng iyak, pero ikaw, ba't di ko nararamdaman? Kasi wala akong nararamdaman anointing. Nakakatakot po yun. Bakit? Kasi baka ayaw nang iparamdam ng Diyos sa'yo. Yung iba, nagkaka-slay na. Yung iba, nagkakapuspusan na. Nag-iiyakan na. Kasi nararamdaman lang. Pero siya, sabi niya, ganun, ba't ako wala akong nararamdaman? Makita ko mamaya, umiiyak na. Pagkatapos po ng service, sinabi ko, kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, ayun, umiiyak ako. Sabi ko, gano'n, bakit ka umiiyak? Sabi niya, umiiyak ako kasi hindi ko na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Si Obed daw, hindi siya pumayag na gano'n. Kailangan maramdaman niya. Nakuha niyo mga kapatid. Nalala ko po yung sinabi ng Diyos kay Kenneth Hagin noong unang panahon. Sabi niya, pagka yung anointing umalis sa'yo, no? Sabi niya, mag-fasting ka, mag-pray ka hanggang sa bumalik. Ano yung sabi fasting and prayer? Fasting means seeking God. Na Lord, saan ako nagkamali? Lord, nandito ako, nagpapalo up ako. No, pinapalo up ko yung papel ko. No, nandito ko para i-check kung ano na status ng Lord, yung buhay ko. Ano yung next sa akin? Saan ako nagkamali? Ano yung dapat kong gawin? Magsalita ka, Panginoon, sa akin, kailangan marinig kong boses mo. Yun ang fasting. Na seeking God. Na Lord, ano yung next step sa buhay ko? Napalayo na ba ako? Yung interesado ka sa tingin sa'yo ng Diyos. Maniwala kayo, napakarami pong wala ng interest na kung palagay ng Diyos sa kanila. Pero yung kagutuman, kauhawan sa Panginoon, ito yung isang bagay na naramdaman ni Obed ito na hanggang ngayon dapat gawin din natin. Amin po ba? Kahit ako'y sige po, magkakaroon. Basta ikaw ay kasama kahit kailan
kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking langit daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking langit daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mapapagod o magsasawa sa gawain ng Panginoon. Every Wednesday, every Friday, at yung soul winning nyo, huwag po tayong magsasawa doon dahil kung meron man tayong ginagawa na makakarating hanggang langit ay yung may dating, may value sa Diyos ay yung gawain po na spiritual. Kasi hindi nyo lang alam, tulad nga sabi ko si Kuya JR, ayun, naglilingkod. Ayun, yung patuloy na magpupunta rito si Tatay Sige, hindi na babaliwala lahat yan. At pag tayo na pagkatiwalaan dito sa mga bagay ito, meron pang mas malaking bubuksan ng Diyos sa atin. Kaya, alam niyo po, ang Diyos hindi nagpapasalamat pero marunong siya mag-appreciate. Bakit? Wala naman siya dapat magpasalamat. Tayo ang dapat magpasalamat sa Diyos. Pero ang Diyos po ay marunong mag-reward, marunong mag-appreciate sa atin.